Hello guys, once again, sa Mulan sa Usawerang Pobre. So ngayon tayo yung makikisaw ulit sa usaping Beyonce, no? So hindi pa na matapos-tapos na issue. So guys, ngayon ako'y magbabalik tanaw doon sa umpisa na napuntahan sila ni Kalingap Rab. So talagang mapupuri natin yung kabaitan niya, yung parang napakaamo na napakabait. So binalikan ko yung kwento, tapos ikumpara natin ngayon sa buhay niya na ang layo na talaga, no? Ang layo na nang narating ng buhay nila ngayon. So noong mga una na napuntahan siya, na na-vlog siya, pag pinapanood natin siya, yung talagang nandoon na mamahalin mo siya, kakaawaan, nandoon yung talagang gusto mo makatulong, yung talagang every episode, yung talagang matutuwa ka, no? Maaawa ka sa kanya. Pero ngayon guys, grabe no, yung awa dati nakakagigil na, hindi nakakatuwa. In fairness, ang layo na ng narating ng buhay nila ngayon, pati itsura, lahat, bahay, lahat, talagang grabe, talaga ang layo na ng narating nila ngayon, no? So ang masaklap nga lang, kung dati napakasimple niya, napakasimpleng babae, yung talagang alam natin na wala, matutuwa ka, panuorin siya. Yung ang sarap niya panuorin. Ngayon nagumanda na siya, nagkaipin kasi 'di ba dati bungal, kagaya ko bungal. Sana all may mag-sponsor at may maganda ng ngiti. Alam nyo, wish ko din na makangiti ako ng maganda, no? Ang sarap pala ngumiti kapag maganda yung ipin. Kung dati hindi siya makangiti dahil bungal siya, lagi siyang nakaganito. So ngayon grabe, panay pa cute. Kaso ang masaklap, kahit in fairness naman talaga maganda siya, no? So hindi natin iano yun na may itsura talaga siya. Mas lalong gumanda siya ngayon, lalo pa nagkaipin, talagang nakakangiti na siya. Pero ang masaklap nga lang doon, kahit anong ganda, hindi yun ang nakikita natin na itsura, hindi yun ang na-appreciate natin ang mukha, kundi yung nararamdaman natin yung gigil, yung galit sa ginawa niya. Alam mo, wala naman sanang masama na umayaw sila sa Kalingap. Pero yung ginawa nila na para sirain pa ang Kalingap, yun yung nakakagigil, yun yung nakakagalit, 'di ba? Na samantalang kitang-kita naman kung paano nakatulong sa kanila ang Kalingap, pero masyado nilang binalahura yung Kalingap. So yun yung nakakagigil. Alam mo, sinubukan ko siyang panoorin. Wala talaga akong maramdaman na kahit na anong pa-cute. Alam mo ngayon, wala siyang ginagawa kundi magpa-cute sa live niya. Puro lang pa-cute na talagang inaano niya na maganda siya, no? Pero hindi yun ang nakikita natin. Hindi yun ang na-appreciate. Maganda siya, pero hindi yun ang naano natin eh. Yung gigil, yung galit, yung inis na nakakainis siya, na nakakairita. Pareha silang mag-ina. Kung paano sila dati nakakaawa, ngayon nakakasuka yung pag-uugali nila, pagmumukha. So ito na nga guys, no. So binalikan ko yung yung buhay nila noon, kung paano naumpisahan. Kahit naman sila makakapagsabi kung gaano talaga kalaki nang nai-contribute sa kanila ng Kalingap. Tapos ngayon, ito na yung mga sasabihin niya. Guys, panoorin niyo itong niya ngayon. Yung parang ganun na siya ngayon. Kalakas ng loob na parang kung noon yung mga reactors, nakakatulong yun sa kanila. Isa sa tumutulong sa kanila, no? So ngayon, parang ang yabang-yabang na niya, na parang wala na ngang maiko-content yung mga ibang kung hindi dahil sa kanya. Wow, feeling. Kung noon, na walang-wala ka, halos ipanglimos ka sa lahat ng viewers. Ngayon, nagyayabang ka na feeling mo, sa'yo na kumikita yung mga tao, sa'yo na kumikita yung mga nagko-content, pinagkakakitaan ka na talaga. Wow, feeling gera, no? So, talagang yumabang na sila ngayon. Ibang-iba na talaga yung Beyonce na nakilala ko noon. Ngayon, naging super yabang siya. So, nakakahiya. Nagyabang ka man, pero ni minsan, yung pinagyayabang mo, walang tinulo ang pawis nyo dyan. Okay? Kung anong mayroon kayo ngayon, lahat yan ay galing sa bigay. Kung wala ang bigay, kung hindi kayo kinaawaan noon, wala kayong mararating ngayon. Nakakahiya. Kaya huwag kang magyabang. So ngayon, tama lang yan na mag-vlog ka para naman kahit papaano
masabi mo na kumita ka man galing sa pinagpaguran mo. Kasi lahat yan na kung anong mayroon ka ngayon, galing yan sa bigay. Kinaawaan ka. Yun ang naging puhunan mo noon. Kinaawaan ka. Kinaawaan ng buhay mo. Kaya mayroon kayong tinitirhan ngayon na bahay. 'Di ba? Hindi nakaka-proud yun. Hindi nakaka-proud yun na nagyabang ka na alam mo naman ni kahit kunting tulo ng pawis, walang tinulo ang pawis nyo dyan sa kung anong mayroon kayo dyan. Dahil yun sa awa, dahil yun sa pagmamahal, kasi marami kayong nalinlang. So, sana nga lang talaga, yung mga nag-sponsor sa'yo ngayon, yung mga nagmamahal sa'yo ngayon, hindi magsawa, hindi mapagod. Kasi ang dami na eh. Ang dami na nangyari sa Kalingap. Siyempre matagal na tayo sa Kalingap. Yung marami ang sumusuporta, panandalian. Pero later on, nawawala. Katulad lang kay Medeth. Buti na nga lang talaga si Medeth hindi naging kagaya mo na talagang binalahura ang Kalingap. Although may mga naging issue din sa kanya noon. 'Di ba? Halos kung gaano siya ipagtanggol ang mga kumakampi sa kanya. Asan ngayon? Saan pinulot? O 'di ba ngayon? Nakikita ko bumabalik sa Kalingap. So sana lang talaga yung mga sumusuporta sa iyo, hindi magsawa, hindi mapagod, at talagang magpaka-plastic ka na lang ng tudong-tudo para naman yung mga sumusuporta sa iyo talagang kumapit sa iyo, 'di ba? Ang yabang, yung parang feeling mo talaga sa iyo nakikita yung mga reactors. Wow, kapal ng mukha. Tapos napansin ko lang guys, lahat ng mga antay, nakakatuwa no? Nakakatuwa talaga kapag may kumukontra sa Kalingap na lumalabas. Parang mga para yung mga antay Kalingap, parang mga susu, 'di ba? Yung susu kung saan yung tae talaga naman nagugroup, talagang naman nagtutumpok-tumpukan yan. Yung parang ganun yung imagination ko sa mga antay Kalingap. Pag may pumapalag sa Antay Kalingap, talaga naman nagugrupo-grupo sila no, nagsama-sama. Kaya napansin ko, nagsama-sama yung mga Antay Kalingap na pinupuri ni Beyonce, no? Kaya nakakatawa lang sila. Pero kahit na ganun sila, hindi pa rin talaga nila mapabagsak-bagsak ang Kalingap. So siguraduhin nyo lang na hindi kayo ang babagsak, dahil baka dumating yung panahon kayo ulit ang babagsak. So yun nga, tinitignan ko no, sabi ko, wow, ang ganda ng ngiti. Kung wala, sabihin pa natin na yung pagpaipin mo hindi galing sa Kalingap, pero yan ang tandaan mo. Nang dahil sa Kalingap, maraming tumulong sa'yo, marami ang nag-sponsor sa'yo. Kaya yun ang hindi mo nakita, dyan ka naging bulag. Sa akin naman, wala namang problema yun. Kasi may karapatan ka naman umayaw, may karapatan kang bumitaw, may karapatan kang mapagod. Wala naman masama doon. Ang pinaka-issue lang talaga doon is kung paano mo siniraan ang Kalingap, kung paano mo sila binalahura. Ngayon, sasabihin mo na kaya ka nagkaganyan kasi binalahura ang pamilya. Dapat naisip mo yun. Hindi naman sila ang nagbalahura sa'yo, kaso nga lang, naging tanga din kayo sa part na yan kasi hinayaan nyo, napasukin kayo ng mga ibang tao na alam nyo naman na may galit sa Kalingap. So, sina Kuya Bal, nag-aano lang naman yan eh. Kumbaga, nagre-response lang naman sila sa kung ano yung natatanggap nila. So, ikaw ang naging tanga dyan, hindi ang Kalingap. Kaya wag mong sisihin ang Kalingap. Kasi, alam nyo yan. Alam nyo ang kwento ng Kalingap. Ang ginagawa lang naman ng Kalingap is tumulong. Nagiging balahura sila sa paningin ng iba, ng mga antay, kasi nare-real talk sila. Silang may kasalanan. Kaya wag mong isisi. Ngayon, ikaw ang sisisihin namin dahil wala ka talagang naging utang na loob. Yan ang katotohanan dyan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ano ang nangyari sa pagpatulpo mo? Naging successful ka ba sa buhay? Oo, naging successful ka. Successful ka na dahil sa awa. Dahil kinaawaan kayo ng tao. Tignan mo yan, di ka nahiya. Yung mga tao, mga nagbibigay sa iyo na sponsors, mas hinahayaan nila. Siguro, di ako sure ha, kasi iba naman, 'di ba? Pagkatapos na doon mo na lang maririnig sa mga testimony nila na minsan napapabayaan na nila sa sarili nilang pamilya, may maitulong lang. 'Di ba nakakahiya 'yun? Napaka-ungrateful mo, samantalang ang daming nagsakripisyo sa inyo financially. Tapos ganun lang. Sa bagay, ang dami na feeling mo, ang dami ngayon sumusuporta sa iyo, no? Ang daming sumusuporta ng mga antay Kalingap.
Pero kung talagang pag-aaralan yung yung tama, yung totoo lang, napaka-ungrateful nyo, hindi nyo deserve yung suporta ngayon. Kasi napaka-bastos ng pag-uugali. Noon sa totoo lang, kahit hindi ko siya paborito kasi si Joy naman talaga yung gustong-gusto ko sa mga Angels. Pero kahit naman papaano, yung suporta nandoon. Kasi lahat nga sila sinusuportan kasi naaawa tayo sa kalagayan ng buhay nila. May mga pangarap din sila na gusto marating sa buhay. Kaso nga lang, masaklap. Pagkatapos mo suportahan, pagkatapos mo ibigay ang lahat, nagiging mayabang. 'Di ba? Kasi nga nagiging tanga sila sa parte na 'yan kasi hinahayaan nila na pasukin sila ng mga bashers. Sumusulsul, ini-entertain nila yung sulsul sa kanila na kung tutuusin, inggit lang ang mga 'yan sa kalingap. 'Di ba? Dami ng nangyari. Tsaka sa tingin ko napaka-ungrateful niya. Andyan naman yung iba eh. Lahat naman nakaka-experience ng bashing, lahat-lahat. So may ugali lang talaga. Ako sa tingin ko talaga plastic. Plastic talaga siya. Plastic silang pamilya. Mga sila, mga walang mudo na pamilya. Ngumiti ka man ng napakaganda, yung ipin mo hindi yan galing sa pinagpaguran nyo. Galing yan sa bigay. Galing yan sa kinaawaan ka. Okay? Hindi yan galing sa akin. Doon yan galing sa nagbigay. Pero wag kang magyabang. Dahil kung hindi ang kalingap, ngayon di ka pa rin makakangiti. Kaya wag mong ipagyabang yung ganda mo. Gumanda ka dahil sa tulong ng iba. Pero wala kaming nakita na galing yan sa inyo, sa bulsa nyo. Nakakahiya, di ba? Ako para sa akin, oo, tatanggapin ko kung may magbigay sa akin. Pero siguro hindi ako magiging ungrateful. Di ba? Ikaw nga, gumanda ka, ang ganda ng bahay nyo, talong-talon nyo pa kami na nagpakahirap sa abroad. Wala kaming ganyan. Sariling pagod namin, pawis namin, yung pinupundar namin kayo, wala ni kahit patak ng pawis kung anong mayroon kayo ngayon. Pero napaka-ungrateful nyo pa rin. Ngumiti ka man ng napakaganda, hindi yung kapuri-puri. Why? Kung walang naawa sa inyo, hindi ka makakangiti ngayon ng maganda. Kung walang naawa sa inyo, wala kung anong mayroon ka ngayon. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Hindi yan nakaka-proud. Nakaka-proud yung alam mo, galing sa hirap mo, galing sa pawis mo, kung anong tinatamasa mo ngayon sa buhay. 'Di ba? Kaya minsan doon tayo nagagalit eh. Doon tayo nagagalit, 'di ba? So, hindi naman sana iaano yung mga tulong. Hindi naman aanuhin yan isusumbat. Hindi naman sa panunumbat. Gusto lang natin ma-realize niya, makita niya yung katotohanan. Tapos ngayon, yung parang sasabihin mo, ang lakas pa ng loob mo, na may mai-content para may mai-content sila, para may mapagkakitaan sila. Hello, kapal ng mukha mo. Lakas ng loob mo magsabi. Sino ka? 'Di ba? Ngayon, kung kino-content ka, hindi sa kinakatuwa, hindi sa natutuwa sa yung tao, hindi iniisip na para magkapera, kundi ang karamihan, inis sa'yo. Irita sa nyo. Tapos ngayon, maririnig mo, yung parang feeling, hindi na kami apektado. Ganun. Ngek-ngek. Palusot mo lang yan. Pero totoo, nilalabanan nyo na lang yan yung totoong nararamdaman nyo. Dahil kahit i-deny mo pa man yan ng maraming beses, napahiya din kayo sa buong mundo. Hindi ang kalingap ang napahiya. Dahil mas marami ang sumuporta sa kalingap. Kayo ang naging ungrateful. Dahil pagkatapos tulungan, naging masama pa kayo, siniraan nyo pang tumulong sa inyo. 'Di ba? So, sino ang nakakahiya? Dinampot kayo sa walang-wala. Diba? Na yan, nakita mo, namumulot ka ng suso sa sapa, may maiulam lang. Diba? O ano ang sinasabi mo? Nanay mo, inuutosan ka mangutang. Nagpapasalamat ka na ngayon kasi hindi ka nangungutang, kasi may kalingap na tumutulong. Diba? Hindi mo ba dapat yan i-appreciate? Hindi mo ba dapat yan sabihin na nakatulong ang kalingap? Wala bang naitulong ang kalingap? O sabihin na natin, maliit na bagay yun. Diba? Sa amin, ma-appreciate namin yun. Maliit na bagay. Pero sa iyo, dahil naging mayabang ka na, hindi mo na kaya i-appreciate yung mga ganyang bagay. Diba? Alam mo, kahit na, ako, tinitignan kita kanina, okay, ang ganda ng room. Ang ganda na. Talagang mayaman. Super blessed kung tutuusin. Feeling mayaman. Hindi feeling mayaman, mayaman. Feeling, kasi,
Feeling mo lang yun. Kasi hindi ka naman ang nagpundar. Hindi galing yan sa pawis nyo kung anong mayroon kayo ngayon. Hindi nakaka-proud. Hindi nakaka-proud. Kaya magpaganda ka man, magpa-cute ka man, kung hindi dahil sa bigay, kung hindi dahil kinaawaan ka, wala ka ngayon. Hindi ka pa rin ngayon makakangiti kasi bungal ka. Okay? So, ito na nga sinasabi ko na kahit anong paganda mo, kahit anong pa-cute mo, hindi yun ang makikita namin. Yung mga sumusuporta sa yun antay, okay, pupurihin ka. Pero ang realidad, kung hindi dahil sa awa, kung hindi dahil sa bigay, wala ka. Okay? So, ang saklap, 'di ba? Nagmamayabang ka kung anong mayroon ka ngayon. Pero iisipin ng iba, kung hindi dahil sa bigay, wala. Mas nakaka-proud yung kahit na binigyan ka, kahit na kung anong mayroon ka, puro bigay, at least natuto ka magpasalamat, mag-appreciate na nahimik. Yun, dapat ang pinakita mo. Kasi hanggang ngayon sana, susuportahan ka pa rin ng lahat kahit bumitaw ka na. Para sa akin, wala naman masama ang pagtanggi. Kung ayaw mo na, kung hindi ka na masaya. Magpakatotoo ka, hindi ka masaya. Pero oo, sinabi mo nagpakatotoo ka. Nagpakatotoo ka sa sarili mo. Pero hindi mo inisip yung mga tao na nagmalasakit sa'yo. 'Di ba? Alam mo, doon ako nang gigigil eh. Hindi ako nagdi-disagree doon sa point na napagod siya, bumitaw siya, ayaw na niya. Wala masama yun kasi karapatan mo yun. O kahit pa sabihin na natin na may nagawa, o sabihin na natin na may nagawa sa inyo yung kalingap, nanahimik ka na lang dapat. Bumitaw ka nang nanahimik or nakipag-ayos, hindi yung ibubulgar mo pa talaga sa tulfo. 'Di ba? Yun ang nakakainis dun eh. Kasi parang feeling natin, wala talagang naiambag sa'yo yung kalingap sa ginawa mo. As in zero. Doon ako naiirita. Kaya ngayon pag nakikita ko siya, pinanood ko lang naman siya dahil at least may pagbasihan ako sa kwento ko ngayon. Habang ngumingiti siya, sabi ko, wow, ang ganda ng ipin. Kung hindi dahil sa awa, wala kang ipin. Magpa-cute ka man na magpa-cute, hindi yan ang makikita sa'yo. Dahil dyan sa mukha na pinapakita mo, ang nasa likod niyan is kaplastikan. Okay, ngayon nagtatapang-tapangan kayo na hindi kayo apektado. Never ako maniniwala na hindi kayo apektado. Ano mo lang yan, yung parang tinatakpan mo yung totoo na nararamdaman nyo. Kahit papaano nakakahiya yung ginawa mo. Hindi ang kalingap ang napahiya doon, kundi kayo. Ayan yung mga sumusuporta sa'yo, syempre i-appreciate ka. Antay yan eh. Sumusuporta yan sa'yo eh. Pero doon sa mga hindi tanga, matino ang utak, matino ang isip, nakakahiya ka. 'Di ba? Panay pa cute, walang ginawa, panay pa cute. Mag-ina, patawa-tawa na, pero nung mga panahong paiyak-iyak nung walang-wala. 'Di ba? Ngayon, kunwari, hindi apektado. Kunwari, immune, but deep inside, nakakahiya. Kaya kahit ano man ang pakita mo na kung ano mayroon kayo ngayon, dahil yan sa awa. Tinulungan kayo dahil sa awa. Pero ni minsan hindi pumatak ang pawis nyo dyan para magkaroon kayo. Hindi ko sinasabi na sinusumbat nyo nag-sponsor sa inyo kasi hindi naman yan galing sa akin. Sinasabi ko lang dito yung opinion namin. Yan ang katotohanan. Hindi nakaka-proud kung anong tinatamasa mo sa buhay, na nakatanggap ka na nga, kinaawaan ka na nga, binigyan ka na nga, tinulungan ka na nga, ang grateful ka pa rin. Diba? Magpa-cute ka na kung magpa-cute. Ma-appreciate lang yan ng mga tao na kagaya mo ang utak. Pero sa mga kagaya namin, walang kwenta. Hindi nakaka-proud. Hindi nakaka-proud kung anong mayroon kang ngayon nang dahil lang sa awa, dahil sa bigay. So yun lang guys, so ako talaga ay naiirita. Nandoon talaga yung gigil ko. Although wala naman dapat ikagalit o ano. Yung parang dahil lang doon sa pagmamahal natin sa kalingap, yung sa pagmamalasakit ba. Kasi ang punto ko doon, nakita naman natin kung paano sila naging mabuting tao.
kung paano sila nakatulong. Ang daming kwento na, ang dami nang nating napatunayan, pero nang dahil lang dito sa babae na to, 'di ba? Kahit papaano nagkaroon ng lamat sa puso natin na bakit may mga ganitong klaseng tao na hindi marunong mag-appreciate, hindi marunong magpasalamat, mga selfish, mga plastic, 'di ba? So yun lang guys, thank you for watching.